Hello guys, yan. Hello mga kabosing. Magbigay tayo ng point of view natin dito sa divorce bill na kamakailan lang ay pumasa na sa third reading sa Kongreso. Nasa Senado na siya. And alam ko, pag sa Senado is hanggang third reading, then first, second, third reading. Medyo matatagalan pa to. Ano nga ba ang pagkakaiba ng annulment sa divorce? Ang annulment kasi medyo pricey. Maabot siya ng 150 to 300,000 Philippine peso. Depende. Oh my God! Wow! Depende sa abogado na kuha mo. Yung depende sa expertise niya. Then sa divorce, sa nasa lexico is based sa US price is $250 to $300. O di ba? Ang laki ng diferensya pagdating sa ano. Tapos sa length, ang annulment is 1 to 2 years to 3 years pa minsan. I don't wanna wait no more. Barely wanna make it all go right. I don't wanna wait no. I don't wanna wait. I found hype where I grew. Tapos ang divorce is 6 months, ang pinakamababa, after 2 years din. Depende nga yun sa legality or sa grounds na ihahain mo. Tapos ang alam ko, ang mga grounds na pwede sa divorce is adultery or pakikiapid, desertion or abandonment ng father or ng mother, or neglecting of duties. Yan, and responsibilities. Lalo na sa anak. Separation ng 5 years and up. And cruelty. Yung physically or emotionally abused. Yan. Bakit ba mait na mainit ang divorce? May napayag, may na hindi. Syempre, unang kokontra dito ay ang simbahan. Yun daw pinagsama ng tao, ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Kaya lang minsan, di ba, may mga bagay talaga na at the time pass by, sa tagal na rin ng pagkasama siguro, minsan, nagbabago yung mood, nagbabago yung attitude, lalo na pag mga nagkakaanak na, di ba? Kasi minsan, yung priority na iiba, syempre pag may anak, is yung anak ang priority natin. Minsan, neglect na natin yung responsibility as a wife or as a husband. Doon sa mga masasaya namang nagsasama, ignore nyo na lang yung bill, kayo naman. Hindi naman, kung hindi para sa inyo, wag nyo na lang anuhin. Sabi natin, masaya kayo, oo, masaya kayo nagsasama. Paano naman yung talagang hiwalay na at iba na ang kinakasama, di ba? Hayaan naman nating maging legal yung mga talagang gusto nila makasama sa buhay, kasi may mga iba dyan na gusto maging legal nila yung asawa nila. Pagbigyan sila ng pagkakataon, illegal yung kinakasama nila ngayon, di ba? Hindi naman natin masasabi na 5 years, 10 years, masaya pa rin kayo sa relationship nyo, di good sa inyo, di ba? Pero yung talagang, kasi meron kasi na nagkaanak lang, or nagkabiglaan lang, kasalan na, diba? At after 2 years, 3 years, hiwalay. Tapos nakakatagpo na uli sila na ibang makakasama nila. Mahirap naman kasing panghimasukan din yung mga gusto nila. Alam natin, hindi siya sa batas ng Diyos. Pero nagbabago ang panahon, sabi nga nila. Sumabay tayo sa agos. Kasi makakaawa din naman yung mga batang ipinanganak out of wedlock or hindi malegalize kasi nga hindi kasal ang parents. Ouch. Wala na yun sa akin. Okay na ako. Tanggap na rin yun ng mga anak ko. Masasabi natin na mas maganda kasi talaga kung malilegalize ang divorce sa Pilipinas. Kasi for me hindi dahil hindi po ako kasal. Yan. Pero hindi ko rin ini-encourage na mag-live-in muna para matest nyo kung talagang kayo sa isa't isa.
Pero kung ako lang yung sabi sa inyo is kung mahal ang magpakasal, mas mahal ang magpawalang bisa ng kasal. Kaya before po kayo magpakasal is think it twice, thrice, or many times. Kasi nga is hindi siya biro. Hindi siya ngayon gusto mo, bukas ayaw mo na. Yun. Parang naglalaro lang. Sa ibang bansa is legalized na ang divorce. And sa divorce is hindi naman kailangan ng psychologist para mapatunayan na incapacitated ka talaga, unlike sa annulment. And sad to say, kung minimum wage earner ka lang din, syempre instead na ipawalang bisa mo yung kasal mo, yung salary mo is ibiyaan mo na lang sa family mo. Ang divorce as an annulment is para dun lang sa may mga may kakayahan pa rin magpawalang bisa, diba? Kaya before getting married, think it twice and many times. Dahil hindi biro nga ang pagpapakasal. Yun lang yung sa akin. Bye mga kabosing.